Tinatalakay natin ang mga pagkakaiba ng ESL teaching sa regular school teaching. So last time, pinag-usapan natin na ang first na pagkakaiba ay ang classroom setup. So isang regular school, meron kang malaking classroom at marami kang estudyante. Samantala, sa ESL teaching, kung baguhan ka, ay one-on-one ang iyong classes with your student. So ito ay sa loob lamang ng isang maliit na kwarto or sometimes isang cubicle. In this episode, tatalakayin naman natin ang pangalawang pagkakaiba ng ESL teaching sa regular school teaching. At ito ay ang teaching style. Okay, so sa teaching style ng regular school, ikaw ay magpre-prepare of course ng lesson plan and it's targeted for a group of students. Usually sa regular class, you have more than 20 students. So marami kang activities na pwede mong ipagawa sa iyong mga estudyante, lalo na sa elementarya, sa high school, and even sa college. Samantala, sa ESL teaching naman, kung ikaw ay baguhan na teacher at ikaw ay meron lamang one-on-one class with your student, ang main difference is that you will make your lesson targeted for just one student. So naka-customize ang mga lessons mo para lamang sa iyong isang estudyante. At kung ikaw ay merong 8 classes or 8 students in one day, gagawa ka ng 8 lesson plans para sa iyong isang estudyante for that class. Ang isa pang kaibahan ay ang teacher talk time. So ang TTT at STT, so TTT ay teacher talk time, STT naman ay student talk time, mas marami kang teacher talk time sa regular school, hindi ba? So sa regular school ng Pilipinas, ito ay usually lecture type, kung saan ang guro ay nakatayo sa harapan ng mga estudyante at siya ay nagtuturo ng kanyang lesson. Samantalang sa ESL, dinidiscourage natin ang masyadong maraming teacher talk time. So sa ESL, kailangan ang estudyante mo ay mas maraming student talk time kaysa sa teacher talk time. When I worked as a supervisor in an academy, in an English academy, I discouraged my teachers from talking too much more than their students. So pag umikot ako at nakikinig ako sa labas ng mga classroom ng students o classroom ng teachers, ayokong marinig ang teacher na salita ng salita. I encourage the teacher to ask questions where the student can have more chances to speak out. Halimbawa, magtanong ka ng mga questions na why or how instead of yes-no questions. This way, your student will have more student talk time than the teacher talk time. Also, ito ang mas gusto ng ating mga ESL students kung saan sila ay nakaka-practice magsalita ng English at hindi lamang nakikinig sa kanilang mga guro. So ang ating mga ESL teachers, they're only there to facilitate the conversation or the speaking classes or the learning of our students. Hindi dapat sila nagle-lecture or nagsasalita more than our students. Ang isa pang pagkakaiba ng ESL sa regular teaching is that kailangan interactive ang iyong lessons. So this means may give and take kayo ng iyong estudyante. Kailangan pag nagsalita ang guro, konti lamang at mas maraming salita ang student, pero kailangan both of you ay nagsasalita sa iyong klase. Minsan ang ating mga new teachers or new ESL teachers, akala nila ay lecture type ang pagtuturo ng ESL. Kaya sila ang nagsasalita or nagtuturo nung kwento or nung lesson. Pero hindi po ganon sa ESL teaching. Kailangan interactive, give and take, at mas maraming pagsasalita ang ating mga estudyante.